Unang Samuel, Kabanata 4. Dumating ang araw na nakipagdigmaan ang mga Israelita laban sa mga Filisteo. Sa Ebenezer, nagkampo ang mga Israelita, at sa Afek naman ang mga Filisteo. Sumalakay ang mga Filisteo, at pagkalipas ng isang matinding labanan, ay natalo nila ang mga Israelita. Sila'y nakapatay ng halos 4,000 kawal ng Israel. Nang makabalik na ang mga nakaligtas sa kanilang kampo, nagtanungan ang matatandang namumuno sa Israel. Bakit kaya pinabayaan ni Yahweh na matalo tayo ng mga Filisteo ngayon? Ang mabuti pa'y kunin natin sa Shilo ang kaba ng tipan upang samahan tayo ni Yahweh. Siguro kung nasa atin iyon, ay ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway. At kinuha nga nila sa Shilo ang kaban ng tipan, na kung saan si Yahweh ay nakaluklok sa trono sa ibabaw ng mga kerubin. Sumama sa kanila ang 2 anak ni Eli na sina Hofni at Phinehas. Napasigaw sa tuwa ang mga Israelita nang dalhin sa kanilang kampo ang kaban ng tipan ni Yahweh. Halos nayanig ang lupa sa lakas ng kanilang sigawan. Nang marinig ito ng mga Filisteo, itinanong nila, bakit kaya napakaingay sa kampo ng mga Hebreo? Nang malaman nilang nasa kampo ng mga Israelita ang kaban ng tipan ni Yahweh, natakot sila. Sinabi nila, may dumating na mga Diyos sa kampo ng mga Israelita. Nanganganib tayo ngayon. Ngayon lamang nangyari ito sa atin. Kawawa tayo. Sino ngayon ang makakapagligtas sa atin sa mga makapangyarihan nilang Diyos? Ito ang mga Diyos na nagpahirap sa mga Ehipsyo sa pamamagitan ng iba't ibang salot. Mga kababayan, lakasan natin ang ating loob. Magpakalalaki tayo upang hindi tayo matalo at maalipin ng mga Hebreo tulad ng pang-aalipin natin sa kanila. Lumaban tayo! Lumaban nga ang mga Filisteo at ang mga Israelita ay natalo na naman. Ang napatay sa kanila ay 30,000 at nagkanya-kanyang takas pauwi ang mga natira. Nakuha ng mga Filisteo ang kaban ng Diyos at kanilang pinatay ang 2 anak ni Eli na sina Hofni at Phinehas. Nang araw ring iyon, isang Benhaminita ang patakbong dumating sa Shilo mula sa labanan. Bilang tanda ng kalungkutan, pinunit niya ang kanyang damit at nilagyan niya ng lupa ang kanyang ulo. Si Eli ay nakaupo noon sa kanyang upuan sa tabing daan, nakatanaw sa malayo at naghihintay ng balita. Nag-aalala siya dahil sa kaban ng Diyos. At nang ibalita ng Benhaminita ang nangyari, nag-iyakan ng lahat ng tagalunsod ng Shilo. Narinig ito ni Eli at itinanong niya, bakit nag-iiyakan ng mga tao? Lumapit kay Eli ang Benhaminita at ibinalita ang nangyari. Noon ay 98 taon na si Eli at hindi na siya nakakakita. Sinabi ng Benhaminita kay Eli, ako po'y galing sa labanan. Mabuti na lang po at nakatakas ako. Kumusta naman ang labanan, anak? Tanong ni Eli. Sumagot ang lalaki, natalo po ang mga Israelita at napakarami pong namatay, kabilang ang inyong mga anak na sina Hofni at Phinehas. At ang kaban po ng Diyos ay kanilang naagaw. Nang marinig ni Eli ang tungkol sa kaban ng Diyos, siya'y nabuwal sa may pintuan. Nabali ang kanyang leeg sapagkat siya'y mabigat at matanda na. Namatay si Eli pagkatapos ng 40 taong pamamahala sa Israel. Kabuwanan noon ng asawa ni Phinehas. Nang malaman niyang nakuha ang kaban ng Diyos, namatay ang kanyang biyanan at napatay ang kanyang asawa, biglang sumakit ang kanyang tiyan at napaanak ng di oras. Malubha ang kanyang kalagayan. Sinabi ng mga hilot sa kanya, lakasan mo ang iyong loob. Lalaki ang anak mo. Ngunit
hindi siya umimik. Ang bata ay pinangalanan niyang Ikabod, na ang kahulugay, umalis na ang kaluwalhatian ng Diyos sa Israel. Ang tinutukoy niya ay ang pagkakuha sa kaba ng Diyos, at iniisip niya ang pagkamatay ng kanyang biyanan at ng kanyang asawa. Inulit niya, ang kaluwalhatian ng Diyos ay wala na sa Israel, sapagkat ang kaba ng Diyos ay nakuha ng mga Filisteo.